pirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap. Sisantihin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman. Sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo, unang pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kayo ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rinespeto ang inyong opinyon. Hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, kaya ako lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito. Saan ka naman na nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila yung nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin nun ninyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, ang Bluetooth speaker na to, mukhang maganda, di ba? Hulaan mo kung magkano. 2,000 pesos. Mali, ang laki ng Bluetooth speaker na ito ay sakto lang. At 2 buwan na po mula nung sinalbahin nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo sa May 11, alalahanin po ninyo. 2 buwan na, pagdating ho ng May 11, kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing handog sa naglalaway na mga banyaga diyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw
na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11 ho, alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyo